May kaklase ako nung high school magpinsan. Yung isa may saltek pero yung isa kalahati lang. One time examination period, kalahating araw lang yung pasok namin. Mga between 12 to 1, ready to go na kami. May kaibigan kami na yung bahay niya malapit lang sa school. So napagkasundoan namin na doon na lang kami muna pupunta manananghalian. So habang inaantay namin yung pagkain, kanya-kanya kaming kwento. Marami-rami kasi kaming magkakaibigan, so kanya-kanyang grupo. Eto nga yung kaibigan namin na may saltik din ang buong pagkatao, kinuha yung telepono. Di nag-dial siya ng number tapos hinintay niyang may sumagot. Pagsagot dun sa kabilang linya, binigay niya ngayon dun sa pinsan niya. Sabi niya, kausapin mo, phone palin mo, okay to. Yung pinsan niya ngayon, kinuha yung telepono tapos sabi, sino to? Sabi naman niya, basta okay yan, kausapin mo. Pinsan niya naman yung nag-dial, so okay lang. Tsaka hindi pa uso caller ID nun. Maya-maya, yung kaibigan naming may saltik, tawa ng tawa. Aliw na aliw, nakakonsentrate, nakikinig dun sa pinsan at kaponpal niya. Akala naman namin, normal lang yung tawa niya kasi naman yung dalawang nag-uusap, bulahan ng bulahan. Di na curious din kami ngayon, kaya nakinig na din kami. Ang usapan na nila, bigayan ng address. Sabi ni Boylet sa kabilang linya, taga saan ka ba? Minsan kita tayo. Eto naman si Gelay, epekto yata ng katatapos lang na exam namin, medyo slow. Ibinigay ngayon yung tunay niyang address. Sabi ni Boylet, ay taga dyan ka? Taga dyan din ako. Baka magkapit bahay tayo. Sino ba mga kamag-anak mo? Baka kakilala ko. Etong kaibigan namin ngayong saltek, lalong lumakas yung tawa. Reklamo na rin ng reklamo, naiihi na raw siya, pati kami tuloy natatawa na. Alam kasi namin na meron siyang ginawa, pero gusto lang namin makasiguro kung ano talaga. Eto nga yung pinsan niyang may pagka-slow, hindi pa rin nakakaramdam. Nagbigay ngayon ng detalye, sabi kay Boylet. Eto yung mga kamag-anak ko, baka kakilala mo. Nung time na yon, lahat kami tawang-tawa na. May tulakan na rin papuntang CR, ihing-ihi na, lahat gusto mauna. Maya-maya, naririnig na namin si Boylet, ang taas ng boses, nagsisisigaw. Sabi niya, sino ba tong kausap ko? Chrissy, ikaw ba to? Eto nga yung kaklase naming islo, nataranta, nagpanik. Hala, sino to? Sabi ni Boylet, kanina pa tayo nag-uusap, bulahan tayo ng bulahan, magkamag-anak pala tayo. Sabi ni Gelay, hala, Tito Mike? Naku, sorry po. Sabi nung tito, ikaw yung tumawag sa akin dito, bakit nakikipag-phone pal ka? Na-wrong number ka lang siguro, no? Tapos na-dial mo dito, buti nahuli kita. Saka dapat, di ba nasa klase ka? Nag-cutting ka, no? Nasaan yung lugar mo? Susunduin kita. Sa puntong yan, putlang-putla na talaga si Chrissy. Sobrang takot na takot. Gusto na nga namin paunahin sa CR, baka maihi. Siyempre, kami namang grupo ng mga buwisit at daot. Kung hindi nakaupo para mapigil yung mga ihi, kinakalampag yung CR. Dahil kung sino man yung nasa loob, ngayon pa piniling mag-daydream at maglaro ng lato-lato. Ito ngayon si Chrissy, pagbaba ng telepono, hinahanap yung pinsan niya, nagtatago. Sabi niya, Wendy, sira ulo ka, lumabas ka dyan, umuwi na tayo. Wag na rin tayo kumain, pahama ka talaga, yari tuloy ako. Ang totoo niyan, hindi talaga namin kaklose si Chrissy kasi may ibang grupo din yun eh. First time lang niyang napasama sa amin kasi gusto niyang kasabay umuwi yung pinsan niyang si Wendy. Honor student pa naman yun. Kaya yata hindi masyado talagang sumasama sa amin dati eh. Nakutuban na niya na maiitim yung budhi namin. Biglang sumama minsan, o ayun, nasampulan. Taon ang lumipas bago siya ulit sumama at nagtiwala sa amin. Winawarningan niya na rin yung iba pag nakikitang kausap kami.